Ayan ang mga tira-tira. Pulutin mo yan at lumayas ka sa paningin ko. At huwag mong kakalimutan kung saan ka lulugar, asawa ng bunso. Huwag kang magmamarunong. Inihagis ng biyanan kong si Vilma Santos ang isang luma, punit-punit, at maduming balutan sa paanan ko. Nangyari ito isang malamig na gabi ng Noche Buena, sa harap ng buong angkan na nagkakatipon sa sala. Ma, ano pong nangyayari? Kung ayaw niyo po sa kanya, hayaan niyo na lang po, bulong ko. Napakalamig ng boses ng biyanan ko. 5 minuto pa lang ang nakakalipas. Ang boses ding iyon ang malambing na nag-abot sa dalawang bilas ko, sina Marian Rivera at Sara Labati, ng mga designer gowns na nagkakahalaga ng Air 250,000. Gusto mo ba ng mga kwentong may matinding resbak at karma? I-like, mag-comment, at i-share na ito. Napakalaki ng agwat kaya mahirap paniwala ang iisang tao lang ang nagsasalita. Natahimik ang buong sala. May mga umiwas ng tingin. May mga nagtakip ng bibig para pigilan ang tawa. Ramdam ko ang mapangutyang tingin ng mga kamag-anak na mahilig sa chismis. Ang mga bilas kong sina Marian at Sara ay mahigpit na nakayakap sa kanilang mga mamahaling damit. Bakas ang ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Nanginginig ang mga kamay ko. Pinulot ko ang balutan mula sa sahig. Isa itong lumang basahan, punit at halos mukhang basura. Ito lang ang natanggap ko pagkatapos kong alagaan ang biyenan kong may demensya, araw at gabi, sa loob ng 5 mahahabang taon. Catherine, hindi mo ba dadalhin yan? Pambubus ka niya. Hindi ko na kinaya. Kusang tumulo ang mga luha ko at tumakbo ako palabas ng pinto. Sa likuran ko, naririnig ko ang bulungan at tsismisa ng mga kamag-anak pero wala na akong pakialam. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, kinalag ko ang balutan. Naisip ko na kahit paano ay kailangan kong makita kung anong pagkain ang nasa loob nito, ngunit ang tumambad sa akin ay hindi kailanman maiisip ng sinuman. Walang nakakaalam kung ano ang itinatago ng lumang basahang iyon o kung ano ang lihim na inoobserbahan ng biyenan ko, na inakala ng lahat ay lulong na sa demensya sa loob ng 5 taon. Hi, ako nga pala si Catherine Bernardo. Ako ay 38 taong gulang. Isang nurse sa St. Luke's Medical Center at isang working mom. 10 taon na kaming kasal ni Alden Richards at 5 taon na ring nakatira sa amin ang biyanan kong si Vilma. Nangyari iyon nang madiagnose siya ng demensya, Disyembre noon ng 2019. Nasa duty ako sa ospital nang makatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko. Mahal, dumating na ang results mula sa ospital. May demensya si mama at nasa moderate stage na. Nanginginig ang boses ni Alden sa kabilang linya. Nawalan ako ng imik sandali. Bilang isang nurse, marami na akong nakasalamuhang pasyenteng may demensya. Alam na alam ko ang mahirap na kalbaryong naghihintay sa amin. Alden, anong sabi ng mga kuya mo? Sabi nila pareho silang sobrang busy. Si Kuya Dingdong Dantes sa mga real estate business niya, walang oras. At si Kuya Richard Gutierrez naman ay lunod sa pag-aasikaso ng mga franchise ng restaurant niya. Sa sandaling iyon, isang masamang kutob ang gumapang sa katawan ko. Alam kong sa amin babagsak ang obligasyong alagaan siya dahil sa kultura ng utang na loob at dahil kami ang bunso. Ilang araw matapos iyon, nagpatawag ng family meeting sa bahay ng mga biyanan ko. Isang lumang bahay sa Quezon City na higit 30 taon na. Sa sala, naroon na si Dingdong at ang asawa niyang si Marian, pati na rin si Richard at ang asawang si Sara. Silang apat, bihis na bihis at nagmumukhang mayayaman, ay nakaupo na sa sofa. Hi, Catherine. Bati sa akin ni Marian na may kasamang tipid na tango. Walang bahid ng ngiti. Isang bating pormalan lang. Hello, ate. Nasaan si mama? Nasa kwarto niya. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya lately. Seryosong sumingit si Dingdong. Kaya tayo nandito ngayon. Kailangan nating pag-usapan kung paano natin aalagaan si mama. Tama, dagdag ni Richard. Kailangan nating magdesisyon. Pero ang tono nila ay kakaiba. Ang aura sa kwarto ay hindi paano natin siya aalagaan, kundi sino ang sasalo sa pabigat. Kaya, paano natin gagawin? Naisip niyo ba ang nursing home? Maingat na tanong ni Alden. Umiling ng mariin si Dingdong. Nursing home? Hinding-hindi.
Nakakahiya sa mga kamag-anak at kapitbahay. Sasabihin nila wala tayong kwentang mga anak. Isipin mo na lang kung gaano kalungkot para kay mama na mabulok sa ganun. Kailangan siyang alagaan sa bahay para maprotektahan ang dangal ng pamilya. Pwede tayong magsalitan. Tigi-isang buwan tayo. Mungkahi ulit ng asawa ko. Sa pagkakataong ito, si Richard ang mabilis na tumanggi. Hindi namin kaya. Maliit lang ang kondo namin at sa mga tuition fee pa lang ng mga bata sa international school, baon na kami. Wala kaming espasyo at pera para kay mama. Dito na ako tinitigan ni Marian. Pero Catherine, nurse ka, professional ka. Sigurado akong mas maalagaan mo siya ng mas maayos kaysa sa amin. Kumabog ang dibdib ko. Nakuha ko agad ang ibig nilang sabihin. Ginamit nila ang propesyon ko para i-pressure ako. Isang uri ng social pressure at pakikisama para palabasin na obligasyon ko iyon. Ate Marian, nagsishift din ako sa ospital kahit na may medical knowledge ka. Mas mabuti na yon kaysa sa amin na walang alam. Sabat ni Sarah. Tiningnan ko ang asawa ko, umaasang may sasabihin siya para ipagtanggol ako, pero nakayuko lang siya. Pinili ang pakikisama sa mga kapatid. Tsaka, ang bahay niyo ang may pinakamalaking espasyo at malapit kayo sa ospital. Mas convenient, pinal na idineklara ni Dingdong. Nawalan ako ng salita. Bahay namin ang pinakamalaki. Nakatira kami sa isang 75 square meter na inuupahang apartment sa Pasig. Sige, kung ganun, inaasahan ko natutulong kayo, di ba? Sa mga medical bills, sa mga kailangan ni mama. Lakas loob kong tanong. Ang sagot nila ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Medyo gipit din kami ngayon sabi ni Richard. Sa ngayon, ikaw muna ang bahala. At kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Sa mga salitang iyon, tapos na ang usapan. Napagdesisyonan na. Titira sa amin ang biyenan ko. Pauwi sa kotse. Tinanong ko ang asawa ko. Alden, bakit wala kang sinabi? Hindi ba sumusobra na ang mga kapatid mo? Hindi alam ni Alden ang isasagot. Paano ko sila lalabanan, Catherine? Pamilya ko sila. Ayokong masira ang respeto at pakikisama. Pero hindi tama na sa atin ibagsak ang lahat. Ang pag-aalaga sa nanay mo ay parang parusa sa atin. Anong sinasabi mo? Naging magaspang ang boses niya. Hindi na ako kumibo. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Isang buwan ang lumipas. Lumipat ang biyenan ko sa amin. Sa araw ng lipat, walang nagpakita sa mga kapatid niya. Nakatanggap lang kami ng tig-isang text. Kath, alagaan mong mabuti si mama ha. Naiintindihan mo namang hindi kami makakapunta, di ba? Daming ginagawa Kahit nag-reply ako na naiintindihan ko, sa loob-loob ko ay nagpupuyos ako sa galit. Pero nagpigil ako dahil umiiral ang hiya. Naisip ko na bilang asawa ng bunso, kailangan kong magtiis. Nagbago ng buo ang buhay ko. Gumigising ako ng napakaaga para ipaghanda ng almusal ang biyenan ko. Papasok ako sa ospital at pag-uwi, mag-aalaga na naman. Sa gabi, halos hindi ako makatulog, laging nakabantay kung sakaling may mangyari. Isang araw, nagkasalubong kami ng mga bilas ko sa pasilyo ng ospital. Araw iyon ng check-up ni mama. Bigla na lang silang sumulpot. Kumusta si mama? Tanong ni Dingdong. Ipinakita ko ang medical records at ipinaliwanag ang sitwasyon. Lumala ang kondisyon niya. Palala ng palala ang memorya niya at mapanganib na iwan siyang mag-isa. Naghahanap ako ng caregiver. Caregiver? Magastos yan Salubong ang kilay ni Richard. Aabuti ng mga 25,000 isang buwan kung hahatiin natin sa 3. Hindi namin kaya. Yan ngayon, putol ni Dingdong. Catherine, nurse ka naman. Di ba mas magandang ikaw na lang ang direktang mag-alaga? Nakatulala ako. Dahil nurse ako, kailangan ko ring tanggapin ang pag-aalaga ng buong oras? Kuya Dingdong, kailangan ko ring magtrabaho. Sus, babae. Hindi naman siguro ganun kahirap mag-alaga ng isang tao. Yung ibang manugang nga ginagawa yan, nang walang reklamo dagdag ni Richard. Pakiramdam ko ay sinasakal ako. Pero ang pinakamalala ay parating pa lang. Nga pala,
Kumusta na yung tungkol sa mga mana at ari-arian ni Mama? Biglang tanong ni Dingdong. Mas mahalaga pa ang mana kaysa sa kalusugan ng sarili nilang ina. Hindi ko alam. Wala kaming ideya, sagot ni Alden. Tiningnan kami ni Richard ng may pagdududa. Paano nyo hindi alam? Kasama nyo siya sa bahay. Hindi ba niya ibinigay sa inyo ang mga bank book niya o ano? Wala kaming ganon. Siya ang nag-aasikaso ng lahat. Dapat malinaw yan. Ayokong magkaproblema sa hatian balang araw. Patuloy na pinag-usapan ng mga bayaw ko ang pera at umalis pa bago matapos ang check-up. Hindi man lang nila tinanong kung ano ang kailangan ng nanay nila o kung ano talaga ang nararamdaman nito. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo ng ospital. Sumandal ako sa pader at nagbuntong hininga. Ito ba ang pamilya? Matatawag ko bang pamilya? Ang mga taong ipinasa sa akin ang buong responsibilidad at ang tanging iniisip ay pera. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame, pakiramdam ko ay susuko na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin, pero hindi ko pa alam na simula pa lang ito. Lumipas ang mga buwan, ngunit ang lamig sa bahay namin ay nanatili. Patuloy na lumalala ang biyenan ko at nabubuhay ako araw-araw sa pagpapabalik-balik sa ospital at bahay. Paparating na ang Pasko. Sa family group chat, nag-message si Marian. Ngayong taon, sa bahay ng parents tayo mag-Noche Buena. Kailangan magkasama ang buong pamilya. Nagbuntong hininga ako. Ang mga bayaw ko ay sumusulpot lang tuwing may handaan. Pero sa buong taon, kahit isang text wala. Pero pagdating ng Pasko, nagpapanggap silang mga perpektong anak at manugang para sa social media. Umaga ng Noche Buena, pagdating sa bahay ng pamilya, nandoon na sila. Sina Marian at Sarah ay nakasuot ng mga branded na damit, malamang ay bago. Merry Christmas, Mama, sabi ni Marian habang lumalapit para humalik sa pisngi ni Mama. Samantala, si Dingdong ay panay ang picture gamit ang cellphone niya. Anong ginagawa mo, kuya? Upload ko sa Instagram. Kailangang may proof na mabubuti tayong anak, di ba? Nakangiting sagot ni Dingdong. Hindi ko mapigilang mapangiwi. Ang pagmamahal nila ay pang-kamera lang. Paglipas ng 10 minuto, ang mga bilas ko ay nakaupo na sa sofa, tutok sa kanilang mga cellphone. Ang biyanan ko ay naiwang mag-isa sa kwarto niya. Catherine, napakain mo na ba si Mama? Utos sa akin ni Sarah. Siyempre, obligasyon ko ulit yon. Oo, dadalhan ko na siya ngayon. Habang nag-aayos ako ng pagkain sa kusina, narinig ko ang usapan nila sa sala. Uy, sino ang may hawak ng accounts ni Mama? Boses iyon ni Richard. Siguradong si Catherine, kasi kasama niya sa bahay. Sagot ni Marian. Hindi pwede yun. Baka magkaproblema tayo mamaya. Kailangan tayo ang mag-check niyan. Pera na naman. Wala silang pakialam sa kalusugan ng nanay nila. Dinala ko ang pagkain sa kwarto. Nakatingin si Mama sa bintana. Tulala. Ma, pagkain po. Catherine, hindi ko alam kung nasaan ako. Nadurog ang puso ko sa tanong niya. Walang awang inuubos ng demensya ang isip niya. Nasa bahay niyo po kayo, Ma. Noche Buena po ngayon. Noche Buena? Dumating ba ang mga bata? Opo, nasa sala po sila. Bakit walang pumapasok para makita ako? Hindi ko alam ang isasagot. Pumasok lang ang mga anak niya para magpa-picture. Pagbalik ko sa sala, nakita kong nai-upload na ni Marian ang mga pictures sa family group chat. Caring for our beloved Mama. Noche Buena vibes. Daughter's love. Sa picture, hawak niya ang kamay ni Mama. Pero alam kong 10 minuto matapos ang picture na iyon, nakatunganga na ulit siya sa sofa. Kath, magkano inaabot ng gastos kay Mama buwan-buwan? Biglang tanong ni Dingdong. Mga dayam 20,000 po sa check-up, gamot at diapers. Ang laki Opo. At wala pa tayong caregiver dyan dahil ako ang gumagawa ng lahat. Hindi ba pwedeng mag-ambag kayo kahit konti? Nahihiyang singit ni Alden. Mabilis na tumanggi si Richard. Imposible. Sa gastos pa lang ng mga bata, kulang na. Tsaka si Catherine, nurse, malaki ang sahod niyan. Pero responsibilidad nating lahat si Mama. Sagot ni Alden. Oo naman, sabi ni Dingdong. Pero lohikal lang na kung sino ang nakatira kasama niya at nag-aalaga,
Siya ang sumalo ng mas malaking gastos, di ba? Kayo naman ang bunso. Natahimik ako. Sa lohika nila, dahil asawa ako ng bunso, kami ang sasalo ng buong pasaning pinansyal. Hindi makatarungan yan. Ungot ko sa unang pagkakataon. Tinitigan ako ni Sarah ng masama. Tingnan mo, Catherine, may mga sarili din kaming problema. Kayo ang nag-alok na mag-alaga kay mama. Ngayon kailangan yung panindigan yan. Hindi kami nag-alok. Sinabi naming gagawin namin dahil napaka-busy nyo. Inakusahan nyo kaming pinipilit kayo? Tumaas ang boses ni Dingdong. Uminit ang tensyon. Hinawakan ako ni Alden sa braso. Inuuna ang pakikisama. Mga kuya, tama na. Noche buena ngayon. Ibang araw na lang nating pag-usapan. Sabi na ni Richard. Pero Catherine, sa susunod mag-ingat ka sa pananalita mo tungkol sa pera. Nakakainsulto ka na rin. Wala na akong nasabi. Pagkatapos kumain, nagpicture ulit ang mga bayaw ko at nagpaalam na. Mauna na kami. Dadaan pa kami sa bahay ng in-laws ko. Catherine, alagaan mong mabuti si mama. Aalis na kayo? Stay muna kayo. Pagpigil ni Alden. Hindi. Nagmamadali kami. Babalik na lang kami. At umalis na sila. 2 oras lang sila doon. Karamihan sa oras ay nagpipicture at nagsiselfone. Nang umalis sila, tumabi ako kay mama. Nakatingin pa rin siya sa bintana. Ma, okay lang po kayo? Umalis na po ba ang mga bata? Oo ma, busy po kasi sila. Lagi naman silang busy. May matinding lungkot sa boses niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Nang gabing iyon sa bahay, sinabihan ako ng asawa ko. Mahal, hindi mo dapat kinakausap ng ganun ang mga kuya ko. Na-o-offend sila. Ako rin na-o-offend, Alden. Sawang-sawa na ako. Ano, dahil pamilya mo sila? May karapatan na sila sa lahat? Ang magpa-picture at hindi magbigay kahit piso ay katumbas na ng pagiging mabuting anak? Kahit na, hindi tayo dapat nagtataas ng boses. Tayo ang bunso. Sa sagot na iyon, hindi na ako kumibo. Ang conclusion ay laging ganoon. Tayo ang bunso, kaya kailangan nating magtiis. Tiningnan ko ulit ang messenger. Ang picture na in-upload ni Marian ay may daan-daang likes at comments. Grabe ang bait nyo. Ang saya ng biyenan mo. Pinatay ko ang cellphone ko at pumikit sa pagitan ng kasinungalingan sa social media at ng malamig na realidad. Pakiramdam ko ay ubos na ako. 1 buwan matapos ang Noche Buenang iyon. Biglang lumala ang kondisyon ni mama. Nagkapulmonya siya. 2:00 ng madaling araw, nahirapan siyang huminga kaya tumawag ako ng ambulansya. Alden, bilis, bangon. Sabay kaming pumunta sa St. Luke's ER. Kahit madaling araw, puno ang emergency room. Kasama ng pasyente. Dito po, turo ng nurse. Si mama ay nakahiga, may oxygen mask. Medyo malala ang pulmonya niya, sabi ng doktor. Kailangan siyang i-admit. Tumango ako at sinimulan ang mga papeles. Kailangan kong sabihan ng mga bayaw ko. Tinawagan ko muna si Dingdong. Hello kuya, si Catherine to. Nasa ER si mama, may pulmonya. Ano? Alam mo ba kung anong oras na? Malala po, kailangang i-admit. Sige, bukas na ako pupunta. At binabaan niya ako. Tinawagan ko si Richard. Pareho lang ang reaksyon. Bukas na ako pupunta. Pagod na pagod ako ngayon. Mag-isa sa ER. Binabantayan si mama. Nakaramdam ako ng matinding pighati. Bakit sila pwedeng magdahilan na pagod habang ako kailangang narito? Pasado 9:00 ng umaga nang dumating ang mga bayaw ko kasama ang kanilang mga asawa. Kumusta si mama? Tanong ni Dingdong. Ako, na walang tulog, ay sumagot ng may pagod na boses. Kailangang i-admit. Malala ang pulmonya. Sabi ng doktor, aabutin siya ng 1 linggo dito. At magkano naman ang aabutin ng gastos dyan? Iyon ang unang tanong ni Richard habang tinitingnan ang marangyang lobby ng ospital. Wala siyang pakialam sa nanay niya. Pera ang iniisip niya. Hindi ko po alam eksakto, sagot ko. Pero private hospital to. Sabi sa admission, kahit may health card, kailangan ng deposito at babayaran ng excess. Dapat inaalam mo.
Kailangan nating paghandaan, sabi ni Dingdong. Kahit alam kong hindi kasama sa natin ang sarili niya. Umupo kami sa waiting area. Habang umiinom ng kape, nagsimula silang mag-usap. Uy, paano na ang tungkol sa mana ni Mama? Biglang sabi ni Richard. Nasa ER ang nanay nila, pero usapang mana ang inaatupag. Wala pa namang naaayos. Catherine, nasaan ang mga bank book at ID ni Mama? Tinitigan ako ng masama ni Dingdong. Siya po ang naghahawak. Wala akong alam. Paano mong hindi alam? Kasama mo siya sa bahay. Baka may tinatago ka. Tuminis ang boses ni Marian. Ate Marian, bakit ko naman itatago? Totoong wala akong alam. Abay kailangang tingnan na natin. Ayokong magkalokohan sa huli. Singit ni Sarah. Pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Mga kuya, nasa ER si Mama. Tingin niyo ba talaga ito ang tamang oras para pag-usapan yan? Nagprotesta na si Alden. Kaya nga kailangang pag-usapan eh. Matigas na sagot ni Dingdong. Paano kung may mangyari sa kanya? Sumusobra na kayo, kuya. Anong sumusobra? May mga karapatan din kami. Pantay-pantay ang karapatan nating tatlong magkakapatid. Mariing sabi ni Richard. Umiwas ako ng tingin. Ayoko nang makinig. Lumapit sa akin si Marian at bumulong. Kath, wag mong mamasamain ang sinasabi namin. Gusto lang naming maging malinaw ang lahat para iwas gulo. Tsaka tungkol sa gastos. Sa inyo rin naman babagsak yan, di ba? Kayo ang kasama sa bahay. Umakyat ang dugo sa ulo ko. Ang pag-aalaga at gastos, pambunso. Pero pagdating sa mana, pantay-pantay? Ate Marian, anong ibig mong sabihin? May reklamo ka? Tiningnan niya ako ng masama. Tumahimik ako. Alam kong anumang sabihin ko, lalabasin pa akong masamang manugang at walang utang na loob. Kinahapunan, inakyat na sa kwarto si Mama. Sumilip lang ang mga bayaw ko at nagpaalam na agad. May mga lakad pa kami. Kath, alagaan mo siyang mabuti. Uy, paano ang gasto sa ospital? Tanong ni Alden. Pag-uusapan natin yan. Ang mahalaga ngayon, gumaling siya, sabi ni Dingdong at biglang naglaho. Ganun din ang ginawa ng iba. Mag-isa sa kwarto, umupo ako sa tabi ni Mama. Nakasuot siya ng oxygen mask. Habang ako sa tabi niya, ay nilulunok ang mga luha ko. Kinagabihan, kumain lang ako ng sandwich mula sa vendo. Umuwi si Alden dahil may trabaho daw. Habang nakaupo sa lobby pagkatapos pumirma ng admission papers, nakatanggap ako ng text mula sa bangko ko. Isang charge na R300,000 sa credit card ko bilang deposito sa St. Luke's. Binuksan ko ang notes app sa cellphone ko at inilista ito. Petsa, detalye, halaga. Pinikturan ko ang resibo at itinago. Balang araw, kakailanganin ko ang mga ebidensyang ito. Naisip ko, may kutob ako na ang mga bayaw kong nising ko ay walang ambag, ay hihingi ng parte nila sa mana na parang walang nangyari. Bumalik ako sa kwarto. Tiningnan ko ang langit mula sa bintana. Madilim, walang bituin, kasing dilim ng puso ko. Nakalabas din si Mama ng ospital. Makalipas ang 2 buwan, dumating na naman ang Pasko. Umaga ng Noche Buena ng 2024. Kath, kailangan nating pumunta sa bahay ni na Mama. Nandun ang buong angkan, sabi ni Alden. Nagbuntong hininga ako. Pasko na naman. Tawag na naman ng mga bayaw ko para magpabibo sa mga kamag-anak at ako na naman ang alila. Alden, galing pa akong night shift. Pagod na pagod ako. Kahit na kailangan nating pumunta. Nakakahiya kung wala tayo. Baka kung ano pa tsismis ng mga tita. Napilitan akong sumama. Pagbukas ng pinto, puno ang sala ng halos 30 kamag-anak. Ayan na pala ang asawa ng bunso, sabi ng isang tita na parang nangungutya kaysa bumabati. Lumabas si Mama mula sa kwarto niya, pero kakaiba. Ngayon, mukha siyang napakalinaw ng isip. Wala ang tulalang tingin ng isang may demensya. May matalas siyang paningin. Dahil nandito na kayong lahat. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa sala. Tumahimik ang lahat. Ipinatawag ko kayo dahil may ibibigay ako sa panganay at pangalawang manugang ko. Tinawag niya sina Marian at Sarah.
Kayong dalawa, nagtrabaho kayo ng maayos. Kayo ay mga huwarang manugang. Naglabas ang biyenan ko ng 2 malaking kahon at iniabot sa kanila. Pagbukas nila, napawaw ang lahat. Mga designer gowns na halatang mamahalin, nagkakahalaga ng nasa 250,000 bawat isa. Diyos ko, ma, nakakahiya. Sobra naman ito. Pakunwaring pagpapakumbaba ni Marian, pero abot tenga ang ngiti. Wala yan. Deserve nyo yan at higit pa, sabi ni Mama. Walang tigil sa pagpapasalamat sina Marian at Sarah. Pinuri pa sila ng mga tita at kamag-anak. Siyempre, iba talaga pag mabuting manugang. Ang swerte ni Vilma sa kanila. Nanonood lang ako sa isang tabi. Ako ang nag-alaga sa kanya ng 5 taon. Pero ang mga mamahaling regalo ay para sa mga bumibisita lang tuwing may handaan. Biglang tumingin sa akin si Mama. Kumabog ang dibdib ko. Baka may para sa akin din. Catherine, lumapit ka. Lumapit ako. Kinakabahan. Ibinato sa akin ni Mama ang isang balutan. Literal na ibinato. Bumagsak ito sa paanan ko. Isang luma, punit-punit na basahan na walang panama sa natanggap ng mga bilas ko. Ayan ang mga tira-tira. Pulutin mo yan at lumayas ka. Sabi niya sa malamig na boses. At huwag mong kakalimutan kung saan ka lulugar. Asawa ng bunso. Huwag kang magmamarunong. Natahimik ang sala. 30 pares ng mata ang nakatitig sa akin. Ang iba umiwas ng tingin. Ang iba nagpipigil ng tawa. Paralisado ako. Nanginginig. Hindi makahinga. Sina Marian at Sarah ay nagkunwaring walang nakita at tiniklop ang mga gown nila. Ang mga bayaw ko ay nakatingin sa bintana, nagpipigil ng tawa. Alden. Lumingon ako sa asawa ko. Nagmamakaawa na ipagtanggol niya ako, pero nakayuko lang siya, tahimik. Catherine, anong ginagawa mo? Hindi mo ba dadamputin yan? Pilit ni Mama. Nanginginig ang mga kamay ko nang pulutin ko ang balutan. Ma, may nagawa po ba akong mali? Ano bang alam mo? Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Hindi ko na kinaya. Bumuhos ang mga luha ko. Sorry po. Niyakap ko ang basahan at tumakbo palabas. Paglabas ko, narinig ko ang mga tsismisan. Ano kayang ginawa ng bunso at ginanyan siya? Siguro, may ginawang kalokohan ayan. Baka hindi inaalagaan ng maayos si Vilma. Nakakahiya. Namula ang mga tainga ko sa galit at hiya. Lumabas ako sa kalsada. Malamig ang simoy ng hangin. Nakatayo sa bangketa. Tiningnan ko ang basahan. Wala na akong ganang tingnan kung anong nasa loob. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Alden. Kath, tara na, umuwi na tayo. Binitawan ko ang kamay niya at naglakad palayo. Buong biyahe. Wala akong imik. Hindi rin nakapagsalita si Alden. Pagdating sa bahay, inihagis ko ang balutan sa sala at nagkulong sa kwarto. Nakahiga. Nakatitig sa kisame. Ang lahat ng hirap ko sa loob ng 5 taon ay nag-flashback sa utak ko. Ang pagpapalit ng adult diaper tuwing madaling araw, ang pagkaskas ng credit card ko sa ospital, ang pangiinsulto ng mga bayaw ko, ang pananahimik ng asawa ko, pabor sa pakikisama, at ang basahang ibinato sa akin sa harap ng buong pamilya. Ibinusob ko ang mukha ko sa unan at umiyak ng tahimik. May nakabara sa lalamunan ko. Sasabog na ang dibdib ko. Bakit ako? Bakit kailangan kong maranasan ang ganitong trato? Walang sagot. Nang gabing iyon, sagad sa buto ang pagkawala ng self-esteem ko. Pakiramdam ko ay tinalikuran ako ng pamilya ko, pero hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng basahang iyon. At kung paano nito babaguhin ang buhay ko magpakailanman. Kalaunan, pinulot ko ang balutan sa sala. Kailangan ko itong itapon, kaya tiningnan ko man lang kung ano iyon. Nang kalagin ko ang buhol, napigilan ko ang hininga ko. Hindi iyon pagkain. Mga dokumento. Nanginginig kong inilabas isa-isa. Mga titulo ng lupa, bank books, stock certificates, at isang sulat. Ano to? Ang unang dokumento ay titulo ng 2 bagong condo units sa BGC na nakapangalan kay Mama. Ang pangalawa, certificate ng 30% ownership sa isang commercial space sa Forbes Park. Ang pangatlo, 5 bank books.
Bawat isa may laman na way binong libo. Sa huli, binuksan ko ang sulat. Sulat kamay ng biyenan ko, nanginginig pero malinaw. Mahal kong Catherine, salamat sa paghihirap mo sa loob ng 5 taon. Nagpanggap akong may demensya para obserbahan kayong lahat. Nakita ko kung gaano ka nagdusa at kung gaano kasama ang ugali ng mga bayaw mo sayo. Sina Marian at Sarah, pumupunta lang tuwing Pasko para magpa-picture para sa social media. Ni Cinco wala silang iniambag sa medical bills ko, pero mana ko ang laging bukang bibig. Ikaw, na iba ka. Pinapalitan mo ang diapers ko ng madaling araw. Ginagamit mo ang pera mo pambayad sa ospital at hinahawakan mo ang kamay ko kapag walang nakatingin. Ikaw ang tunay kong anak. Ang basahang ibinato ko kanina ang huli kong pagsubok. Gusto kong makita kung gaano ka katatag para tanggapin ang kahihiyang iyon at kinaya mo. Ang lahat ng nandito ay para sa'yo. Ang mga kondo sa BGC, ang share sa Forbes Park, at ang laklibang 5 milyon sa bangko. Ang mga papeles para ilipat lahat sa pangalan mo ay nasa notaryo na. Huwag mo silang bigyan kahit 5 duling. Pera ko lang ang habol nila. Hindi nila ako mahal. Ang tanging tunay kong anak ay ikaw. Mahal kita. At patawad, Mama. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak habang nagbabasa. Nagpanggap siya. Nakita niya ang lahat sa loob ng 5 taon. Sinubukan niya ako. Ma, napahagulgol ako. Habang yakap ang sulat. Ang kahihiyan kanina ay ang final exam ko. Sa sandaling iyon, lumabas ang asawa ko. Mahal, anong ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Ipinakita ko ang sulat at mga dokumento. Tiningnan niya isa-isa at namutla siya. Totoo ba to? Oo. Iniwan ni Mama para sa akin. Ang mga kondo, pwesto, at pera. Aabot ng mahigit 120 milyon. Hindi makapagsalita si Alden. Binasa niya ang sulat at namula ang mga mata niya. Nagpanggap si Mama na may demensya? Oo. Nakita niya ang lahat. Kaya ang nangyari kanina, ang mga gown, ang basahan. Test niya yun kung kakayanin ko ang kahihiyan. Niyakap ako ni Alden. Kath, I'm sorry. Patawad dahil lagi kong pinagtatanggol ang mga kapatid ko at inuuna ang pakikisama kaysa ipagtanggol ka noong kailangan mo ako. Wala na yon, tapos na. Umiyak ako sa bisig niya. Luha iyon ng galit, lungkot at kakaibang saya. Nang kumalma ako, tiningnan ko ulit ang mga dokumento. Alden, kailangan kong pumunta sa notaryo. Kailangan kong kumpirmahin bago malaman ng mga kapatid mo. Nagset ako ng appointment agad pagka-Lunes. Buong weekend, walang tumawag mula sa pamilya niya at nagpasalamat ako doon. Lunes ng umaga, pumunta ako sa notary public. Sinalubong ako ng isang lalaking nasa 50s. Kayo po siguro si Catherine. Sinabihan na ako ni Madam Vilma. Totoo po ba ang tungkol sa mga dokumento? Opo, heto po. Naglabas siya ng envelope. Naroon ang last will and testament ng biyenan ko at ang deed of donation. Lahat pinirmahan sa harap niya. Pumunta si Madam Vilma, 3 buwan na ang nakakalipas. Inayos niya ang lahat habang nasa tamang huwisyo pa siya at ang utos niya ay napakalinaw. Lahat ng ari-arian niya ay mapupunta sa manugang niyang si Catherine, sa ibang anak at asawa nila. Kahit isang kusing, wala. Naiyak ako ulit. Pinabibigay niya rin ito. Iniabot niya sa akin ang isang flash drive. Ano to? Malalaman niyo po pag napanood niyo. Pag uwi ko, isinaksak ko ang flash drive sa laptop. Lumabas sa screen si Mama. Nakaupo sa kwarto niya. Catherine, kung pinapanood mo to, ibig sabihin gumana ang plano ko. Wala akong demensya. Nung una oo, pero dahil sa gamot, gumaling ako. Pero nagpanggap akong malala para makita ang tunay nilang kulay. Sina Marian at Sarah, pumupunta lang tuwing Pasko para pang Instagram. Wala silang binayaran sa gastos ko, pero mana ko ang pinag-uusapan. Ikaw ang naiiba. Binuhay mo ako, kaya sa'yo ko ipapamana ang lahat. Ang nangyari nung Noche Buena ay final test ko. Nakita ko kung paano ka umalis na umiiyak, pero hindi mo binitawan ang basahan. Catherine,
Mabuhay ka ng taas noo. Huwag mo silang bigyan kahit ano, hindi nila deserve. At alagaan mo ang anak ko. Alam kong nahirapan din siya sa pressure ng mga kapatid niya. Mahal kita, anak ko. Natapos ang video, umiyak ako ng umiyak. Planado niya ang lahat ng gabing iyon. Nakatanggap kami ng tawag. Pumanaw na ang biyenan ko. Namatay siyang payapa habang natutulog. Tumakbo kami roon. Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit-init pa. Salamat, ma. Maraming salamat. Alam kong umalis siyang payapa. 3 araw ang burol. Ang mga bayaw ko ay nag-iiyakan ng napakalakas, nagpapanggap ng mga ulirang anak para makita ng mga tao, classic Filipino pagpapanggap. Pero alam kong iniiyakan nila ang mana, hindi ang nanay nila. Kinabukasan matapos ang libing, nagtipon kami sa bahay. Nagdala pa ng abogado si Dingdong. Well, oras na para hatiin ang mana ni Mama, sabi niya habang naglalapag ng mga papeles. Nakatitig sina Marian at Sarah na parang mga buwitre. Ayon sa batas, ang mana ay hahatiin ng pantay-pantay sa 3 magkakapatid, sabi ng abogado nila. Tahimik lang ako. Nga pala, Catherine, nasaan ang mga bank books at titulo ni Mama? Tanong ni Richard. Hindi ko alam. Paano mong hindi alam ikaw ang kasama niya sa bahay? Mataray na sabi ni Marian. Wala nga akong alam. Siya ang nag-aayos ng lahat. Wala siyang binigay sa'yo? Pilit ni Dingdong. Tumahimik ako. Tapos kinuha ko ang basahan mula sa bag ko. Ito. Ang basahang ibinigay sa akin nung Noche Buena? Oo, yung mga tira-tira. Anong nasa loob? Tanong ni Sarah. Binuksan ko ito sa mesa. Nagkalaglagan ang mga titulo, bank books, at certificates. Ano to? Kinuha ni Dingdong ang isang papel at namutla siya. Nanginginig ang mga kamay niya. 2 kondo sa BGC, share sa Forbes Park, nakapangalan sa manugang ko, sinuri ng abogado ang mga dokumento at tumango. Mukhang idinonate ni Madam Vilma ang lahat sa pangalan ni Mrs. Catherine bago siya mamatay. Imposible! Walang bisa yan! May demensya si Mama! Sigaw ni Richard. Ang donasyon ng isang taong may demensya ay walang bisa sa batas. Sabat ni Marian. Kumuha ako ng isa pang dokumento sa bag ko. Tingnan nyo. Ito ang notary certificate na nagpapatunay na si Mama ay sumailalim sa psychological evaluation at nasa tamang huwisyo ng gawin niya ang deed of donation. May petsang 3 months ago, sabi ng abogado nila. Sa panahong iyon, umiinom siya ng gamot at malinaw ang isip niya, sagot ko. Kasinungalingan. Wala kaming alam dyan, sigaw ni Sarah. Kaya nga wala kayong alam dahil sa akin lang niya sinabi. Kalmado kong sagot. Inilabas ko ang flash drive. At ito pa, video na siya mismo ang nag-record. Narito ang huling habilin niya. Inagaw ni Dingdong ang flash drive at isinaksak sa laptop. Lumabas ang video ni Mama. Dono ko ang lahat ng ari-arian ko sa manugang kong si Catherine. Ang dahilan ay simple. Sa loob ng 5 taon, siya lang ang nag-alaga sa akin. Ang iba kong manugang, pumupunta lang para magpa-picture. Wala silang inambag, pero mana ang bukang bibig. Si Catherine, pinapalitan ang diaper ko, ginagastos ang sariling pera, at hinahawakan ang kamay ko. Huwag niyo silang bigyan kahit isang kusing. Ito ang desisyon ko, at walang makakapigil. Tahimik ang buong sala. Gawa-gawa lang yan. Siguradong tinakot mo siya, sigaw ni Marian. Pero nanginginig ang boses niya. May ebidensya ba kayo na tinakot ko siya? Tanong ko. Ikaw, may ebidensya ka bang ikaw ang nag-alaga sa kanya ng 5 taon? Hamon ni Richard. Kumuha ako ng makapal na folder. Oo, heto ang 5 taong resibo mula sa St. Luke's. Resibo sa Mercury Drug, grocery para sa diapers, at logbook ng caregiver na binayaran ko. Lahat, ibinuhos ko ang libo-libong resibo sa mesa. At ito naman ang bank statements nyo. Ang perang pinadala sa inyo ni Mama habang naghihirap siya. Naglabas ako ng isa pang set ng papeles. Kuya Dingdong, nakatanggap ka ng gay 2 million para sa tuition ng mga anak mo. Kuya Richard, EU 1.5 million. Pero para sa medical bills niya,
Ni 5 wala kayong binigay. Tumango ang abogado nila. Pwede itong maging kaso. May obligasyon kayong magbigay ng suporta sa nanay nyo, pero kayo pa ang kumukuha ng pera. Tumulong din kami sa sarili naming paraan. Palusot ni Dingdong. Naglabas ako ng isa pa. Ano to? Credit card statements nyo. Nung araw na na-ER si Mama, nandoon kayo sa Greenbelt nagsha-shopping. Invasion of privacy yan. Tili ni Marian. Hindi ito privacy. Ebidensya to. Ibinigay mismo ni Mama sa akin. Siya ang nangolekta nito ng lihim sa loob ng 5 taon. Nang makita ang lahat ng ito, sumuko ang abogado nila. Kakasuhan ka namin. Akala mo ba papayag kami? Banta ni Richard. Ngumiti ako. Sige, handa ako. May 5 taon akong ebidensya dito. Natapos ang meeting. Umalis silang galit na galit. Si Alden, sa unang pagkakataon, ay hinarap ang mga kapatid niya. Mga kuya, nagkamali kayo. Alam niyo ba ang pinagdaanan ng asawa ko? Kayo pumupunta lang pagpasko para sa picture. Pati ba naman ikaw kakalabanin kami? Bulyaw ni Dingdong. Hindi ko kayo kinakalaban. Kumakampi ako sa kung ano ang tama. At kumakampi ako sa asawa ko. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ko at umalis kami. Tulad ng inaasahan, kinasuhan ako ng mga bayaw ko. Nagkaroon ng court mediation. Dinala ko lahat ng ebidensya. Sa mediation room, nandoon sila, nagmamalaki pa. Gusto namin ng settlement. Hatiin ng pantay-pantay. Sabi ng abogado nila. Tiningnan ng mediator ang notary act ko. Malinaw po ang deed of donation. Pero may demensya siya. Reklamo ni Marian. May certificate of mental capacity po siya noong pinirmahan ito, sagot ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Connie Reyes, ang nakatatandang kapatid ni Mama. Tita, nagulat ako. Nandito ako bilang witness. May iniwan ang kapatid ko sa akin. Tinawag niya itong registro ng katotohanan. Naglabas si Tita Connie ng envelope. Una niyang nilabas ang bank statements ng mga bayaw ko. 5 taon, walang binigay na tulong medikal. Pero humihingi ng milyon-milyon. Kasi mahirap ang sitwasyon namin. Dahilan ni Richard, naglabas si Tita ng pangalawang papel. Mahirap? Ano to? Mga pictures niyo sa Bali, Indonesia. Nakapost sa Instagram ni na Marian at Sarah, naka-designer swimsuits. Walang pera pang ospital pero may pang-abroad? Namutla si Sarah. Kinuhaan ng kapatid ko ng screenshots lahat, sabi ni Tita. Naglabas siya ng pangatlo. At ito ang nagastos ni Catherine sa loob ng 5 taon. 5 milyon! Galing lahat sa bulsa niya. Nanlaki ang mata ng mediator. Nasa akin po lahat ng resibo, sabi ko. At ito ang pamatay, sabi ni Tita Connie. Isang notary document. Inutos ng kapatid ko na bago hatiin ang anumang maiiwan, kung sakaling magkagulo, kailangang bayaran muna si Catherine ng 5 milyon ng buo at ang matitira ay idodonate pa rin sa kanya. Hindi pwede yan. Wala kaming alam. Sigaw ni Dingdong. Problema nyo na yun. Anong ginawa nyo sa loob ng 5 taon kundi magpa-picture? Sigaw ni Tita Connie. Nilabas niya ang huli. Isang voice recorder. Pakinggan nyo to. Nirecord ng kapatid ko ng palihim. Narinig ang boses ng magkapatid. Si Catherine na mag-aalaga. Sa kanya, nagastos. Yung mana. Pantay-pantay tayo. Nurse siya. Kaya niya yan. Namutla sila ng sobra. At alam niyo ba kung kailan ito ni-record? Sa burol. Sa harap ng kabaong ng nanay niyo. Nag-uusap kayo tungkol sa pera. Pinakinggan rin ng mediator ang isa pang audio na kausap nila ang taga-funeraria. Bigyan niyo kami ng pinakamura. Wala kaming budget. Pero sabihin niyo sa mga bisita, luxury package yan ha? Napabuntong hininga ang mediator. Malinaw sa mga ebidensyang ito na si Mrs. Catherine lang ang nag-alaga habang kayo ay kumuha pa ng pera. Walang laban ang kaso nyo. Umatras ang mga bayaw ko. Alam nilang wala silang panama. Paglabas, hinawakan ni Tita Connie ang kamay ko. Ang galing mo, Catherine.
Ang mga resibo ang nagligtas sa'yo. Salamat tita. Bili ng kapatid ko na protektahan kita dahil masyado kang mabait at ayaw niyang abusuhin kanila. Umiyak ako. Hindi makapaniwala sa lalim ng pagmamahal ng biyenan ko. Kumalat ang buong katotohanan sa angkan. Ang chismis tungkol sa peking pictures nila, ang pagiging madamot, at ang pangit na ugali sa burol. Dahil sa matinding hiya, binura ni na Marian at Sarah ang kanilang mga social media accounts. Hindi na muling nagpakita ang mga bayaw ko sa anumang family reunion. Pagkalipas ng 1 buwan, nakuha ko ang lahat ng titulo at pera. Mahal, mag-resign ka na sa ospital at magpahinga. Deserve mo yan, sabi ni Alden. Nag-resign ako. Ibinenta ko ang isang kondo sa BGC at nagtayo ng isang cafe na matagal ko ng pangarap. Pinangalanan ko itong Hardin ni Vilma. Nang opening day, dumating si Tita Connie na may bulaklak. Congrats, Catherine. Mabuhay ka na para sa sarili mo. Salamat, tita. Tinuro niya ang isang blankong pader. Bagay ang isang frame dyan. Kinuha ko ang lumang basahan ang mismong ibinato ni mama sa akin. Pina-frame ko ito at isinabit sa pader. May maliit na plake sa ilalim. Ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang araw, sumulpot ang mga bayaw ko sa cafe. Catherine, pwede ba tayong mag-usap? Maingat sila ngayon. Pinaupo ko sila. Kath, sorry. Simula ni Dingdong. Naging napakasama namin sa loob ng 5 taon. Tiningnan lang namin si mama bilang ATM. At minaliit ka namin. Sobrang nagsisisi kami, dagdag ni Richard. Lalo na't wala kami sa huling sandali niya. Uminom ako ng kape. Hindi sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Pumunta kayo sa sementeryo at humingi ng tawad sa kanya. Isipin niyo kung gaano niyo siya binigo. At simula ngayon, wag na kayong makialam sa buhay namin. Naiintindihan namin. Sabi nila bago umalis ng nakayuko. Hinawakan ni Alden ang kamay ko. Tama ang ginawa mo, mahal. Kailangang maging malinaw. Oo, simula ngayon, mabubuhay ako ng taas noo. Kinagabihan, bago isara ang cafe, pinagmasdan ko ang naka-frame na basahan. Luma at punit, pero ito ang pinakamahalagang pamana ko. Ito ang huling leksyon ng biyanan ko, na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at sakripisyo. At para hindi maagrabyado ang mga mabubuting tao, minsan kailangan mong itago ang lahat ng resibo at maging handa. Hinaplos ko ang salamin ng frame. Salamat, Mama. Ngayon, kaya ko nang mabuhay ng may dignidad. Paglabas namin ni Alden, malamig ang simoy ng Disyembre. Pero ngayon ay hindi na malungkot, kundi mapayapa. Naglakad kami ng magkahawak kamay. Alden, magiging masaya tayo. Oo naman, magkasama tayo. At doon nagsimula ang bagong buhay namin. Dala ang pagmamahal at pamana ng biyanan ko sa aming mga puso. At ang basahang iyon ay mananatiling nakasabit doon para ipaalala sa lahat na sa huli, ang mga mabubuting tao ay laging nananalo